ibigay kaya kayo. At kaya dinuwi. Bigyan niya tumula ng Diyos. Dalita mo kapurihan ng Diyos na paratang magiging kanumaan at kalikikatang biyay. Libutan naman yung pagsubok at kapagalan, malapit yung Diyos. Babiyan na yung kuyang lubog. Yung kapanayan tao at sukingin. Pagustan na din ang tao, kuriyan din yung Diyos. Hallelujah. Talakatamang yung panalangin. Ginoo, awsan niya yung kaya ang Santo Espiritu, bago niya ko pinaurasan ng kaya kanong kamanyan mo. Manalo na sanang dapat kami kaya ko, hindi kaming tamang serebro, hindi ang panyatang. Panuwanan mo kami Ginoo, at patuloy sana ang pamamuri kaya ko. Iting panalangin mo iting lagyan ng Jesus. Amen. Manatili tayong pumakatalakad at dalit tayo po, dalit po yun. Maging makatutuan ka mo, alapanan ng Diyos. Uling balo na, ang kinatam pangataw, migiting kabalwag na mo. Makanya man na, di ko na nakatamo kayong lugod na magligtas. Patawanan na, kung isabla, at ibabayo na, kung isabla. Anak ko pingarew kong kapatid, kung ginong, kung matahimik, ang pamang bisal, idulog tamo kayo, kaya tamong kainan duko tamo at madalamin.
ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kaanga-angang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Jesus, yay prinsipe ng kapayapaan at amano na ning kabitasan kaning kaya katamong biye ngining Pasko, king bayuning pa, ning anak at ning banal na Espiritu Santo. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa kapayapaan ng Diyos. Tanong po kayong liturhiya ni naman. Kayo po munang pamamanasama yakin kayo po ni Jeremias, chapter 23, verses 5 to 6. Hanap po ninyo makasulat. Nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na mamamahala ng buong katuluban. Kairanin niya sa buong lupain ng katarungan at katwiran. Magiging ligtas ang Buda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Si Yahweh ang ating katwiran. Ang sabi ni Yahweh, tiyak na darating ang panahon ng mga tao'y hindi na manunumpa ng ganito. Saksi si Yahweh, ang Diyos ng buhay, na nagpalaya sa Israel mula sa Egypto. At sa halip, sasabihin nila, saksi si Yahweh, ang Diyos ng buhay, na nagpalaya at nanguna sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muli mamumuhay. Ito po ay mumulak pamahasa. Galit pipakibatan, tingin kaya kayo puntuon, di bundok magdala ng kapayapaan di balayan, at di bundok bundukan di katuliran. Itatay po. Di bundok magdala ng kapayapaan di balayan, at di bundok bundukan di katuliran. At tulad na yung balayan mo kay katuliran,
managing kaya kang maluka, kinustisya, kaya kayo kong tuon. Di mundo maglalalang kapayapaan kay malayo, at di mundo tutupan kay kapurihan. Kari kaya maldo, lumabog na din matulid, at tinda ka kapayapaan ang nakinugulan alala yun. Kaya kayo kong tuon. Iyatin ka nga, iba't dalang ganting na ibang tingkilo alam ang ganting papasok. Bikarating nga namang pamanya kung iba't tindagat, malat ang katindagat malat, at iba't ting ilog ang nakimukas ng lagwad. Kaya kayo kong tuon. Tayo po ay manatiling nakatayo habang pinakinggan po natin ang pagbabasa ng Ebanghelyo po ni Cristo ayon po kay San Juan, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 25. At ganito po ang sinasabi. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng baka, mga tupa, at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang pangkagupit na lupit at ipinagtago yang palabas ang mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabong niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtatahog ang kanilang mga kapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalagang ginawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangan may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat talastas niya
ang kalooban ng tao. Masibay po, iti ay mayroon ng balita ning Pasko.
Iningutan ko po ang pastor. Sabi ko, ipakilala na naman. Alim na ako, suki na ako rin. Isa diyata na lang po rin kaya katamang puso at kay Siban. Kaya mensaheng naling Pasko ay kaya po kaya katamang pong kaluguran ng pastor. Jesus Cabayes. Palakpakan tayo pong mabilog ng pamilya ng mga Panginoon. Kakarga po ang salo ngayon. May pamilya po, ya kayo, tatad. Alam mo na naman Tagalog, kapampangan na siguro. Alam Tagalog. Taga-alay Mandaner. Sinte sa lain Mandaner. At bilis at kapampangan na wala pong munda ko kayo yung kabilyayo. Ating magagawa kiti. Tinur na akong mamulani kaya ni Kilog. Palayari ni General Tario Kenny. Tinuwan na akong pastor na rin ang mga condominium yung Kenny. Makasdan ko din kitnang kay pastor nung ko naman ba't yung pera yun ako paano mo lang sa huli ay kayo lang nga pong ginoo sabihan mo lang nga pong ginoo para mahal kami naman baka makuha yung accomplishment sa kayo something pero masaya kami kung nakakit mong patuloy yung mag-grow yung kapilya lalo na yung mawalagan din yung nakakit masusustain na rin member kiti. Masamping koming kapilya na wala namang member, wala pa siya doon. At yung kapigaganakan, yung kanong tunay kanong magparakul, yung kapilya, aliwai kayo, aliwai pastor, aliwai mamulani, yung aking kapilya. It was God who makes judge grow. Iyan palagi ko. Alas 7:17, no? Supposed to be pala 6 o'clock. So, bulitin balik yung message, mag-upisa na sa isa na. Ngayon ko, may mga kayo. At, yung manuscript ko, na siguro gamitan mo naman. Pero bulitin tukyan, itang official advisory from Vatican City through kapamilatan ng Papa. I-encourage no rin tagapagsalitang pari, magbilo gayado, nung malyari, o palagay ko itang utos ni Marita yun. In message, maximum namong 10 minutes. Huling matulid na, kaya ka na rin tao mabilo gayadong katoliko, habang kakabayan lalo nga rin yung din makarandam. 10 minutes or panikwanan kayong gawan 10 minutes in introduction. Siya niya sa inyo na po nung ipasobra ko, pututang mo niya mo ing simula ko. Pero uling yung pari, medyo siguro din ang hindi refleksyon din may basa ng kasulatan. Siya ko po aminan po, ang picture yung very antique. Magkasakit na ako ngayon yan, kumaka sugrado, makatiyak. Nung nalo yung gagawang ko na yung misa. Ang timurin, kung naman makatiyak, nung nalo yung sasabihan ko kayo. O itong delima, o ang tutuwa na kapala. Anyapin, kasakit pala ako po itong mga edad na 76 years old na ako po. 8 days from now.
Nibait ko, December 25, 1940. Salamat. So, ulit malapit na yung birthday, ko pa rin yung magsalitang memoras. Ang birthday. Mabiro ko. So, since maragul, ulaga na nga po balang daratangin ko siya. Uling babalik kitang maging biye ko kanita, manbat kibibay ito. Ingatatandaan ko, palaging yanda ng mother ko yung akong Esther, alas 7:20 nga ang karibibay. At palaging nandang pakan ka rin tao kay Mario, iba ito ko kinpakan. Pandesal, tortang paro, ampon, tsokolate. O itapoy palagi. At kanita, tindanan ko, makayadwa ko maginal ko pa rin tao, imumuna yan yung uling birthday ko, ing kadwa, uling Pasko. Inyang metwa na akong metwa, di kaisip na ako. Hindi singkwa na akong kakamukan. Pero, in na mga bulas, may libat ng akong din. Gustong birthday, ing mabilugaya ko, makipag-celebrate sa kanako. Pagtaon na ako maning mabilugaya ko. Hindi more than enough ing blessing sa kumpan ko, malibat king Diyos. Yan, kapatid. Ing mensahe niya ni, medyo direktong king Pasko. Sabi ng pastor, medyo aliwain kayo ka pastor. Kasi dakalta na po din daw, for the past almost more than 2,000 years, balutanis nung nining pag-celebran kamo. Baluta mo nung naning kayang kwento. Baluta mo naning kabaldugan. Baluta mo nung naning tradisyon na nagawan tao. So, isip pa naman, for a change, nano naman kaya? Anong pagkakaiba? O sabihan ko ng nanong unique ways do you celebrate the birth of Jesus Christ? Anong kakaibang daan ang pag-alaala sa Pasko sa pamamagitan ng pagsilang ng Panginoong Jesucristo? Ganoong taon-taon, nagre-recycle lang mga salita ng mga pastor. Kaya, sabi ko, ano ba ang maaari nating gawin? Kagaya nitong binasa ni Pastor. Karen po, banwa-banwa, king kwento, na ni Bible, ang binasa. Pupuntaya ni Jesus in Jerusalem, kuling ka rin niya bibay, Bethlehem, something. At tinanawsan ng event, wala mo, nini, sisibatang buling panay tayo panyatang ng Ginutang Jesucristo. Karin po, at tinanawsan ng the Jewish Passover. Paskwa, pista ng mga udyong panahon yun. Ang sineselebrate ng panahon yun, tatlong bagay. Yung una, yung Jewish Passover, pista ng mga Pasko. Din pong kadua, gaganakanda naman in pesta na ningawsan ng tinape kaya ng lemadura. In katlo, gugunitan dyan naman mabalikan ba ng panahon na ito, in pangalayara, kin panapiktimara, kin Ehipto, ding Budyo, mi campus niya kanina. Or ka po rin main concern celebrate. Kalupataw, siyang tamang baby mag-celebrate king sa point. So, all families of the Jewish council or Jewish citizen from all over the world, pakilit ang kapitbahay, yung mga out-of-town visitors, munta naman po ka rin. The main purpose of visiting the place para po samban niya to worship God. Pagini, sasamba tayo bilang pamangilala ng Jesus. So, ulitan din po, paman niya ba king Diyos? Kanya nakala rin tao, it's so crowded. Ganito, mag-travel natin
pilgrimage, kaya ganun. Pero yung milyari, kaya kwento, mimway, Jesus na muntaya kayo. Bakit po? Mimway, uling, may nakit siyang merchant, magtindo, ating bebentang baka, ating bebentang tupa, ating bebentang kalapati, ating money changer, niyayaliwala. Di mali mo na karinyawasan ng religious leaders. Aliwa po pa rin yung kimwana ng Iso Kristo. Yung kimwana, kanya sinabi ng pastor ng basa. O bata na gewa yung palengkiyan na yung balay ng bato. Samantala na rin tao, imbis na sambala ng Diyos, patireta nga liwan taong pupunta ka rin, may abala na, erabala yung gawan daw, uling making business place commercial yung lugar. Manakitan na kita pamamalit o pamabayad temple tax, increase exchange rate, kailangan kitang local currency ka rin may palit. Halimbawa, ating $1, patungan doon yung patungan. Mabentalang tupo, kalapati, ating ng patong. So may nalituno rin yung makipag-service. May kaningman niya, itang main adayilan ng paumunta. O ita po, ingkimwahaning kemuana ni nga akong Ginoo. Mix samantala na, kitang personal ng panakit ako. Ay, intindihan niya. Ngayon ko tango. Kainin pa mag-celebrate tamong siya mabi. Na ano kaya ang pagsambang nararapat na gawin natin sa Pasko? Ating kayong ayisip, kakaiba naman. Palagay kaya, pwede talang pakyapusan na yung udyo, itong panahon na ito. Mamentata kaya tupakilin kung kalapate. Alala mo po siguro gawa kanina. Magtindang mani, halimbawa. Magbentang tosino, alam mo naman po. Nalo po yung dapat tamang daw. Tatanggapan tamo, iya po yung personal kong pagdalawin yung kaya ng bata ng panahon. Alam ng maraming tao, tingin pa mag-celebra ngayon, aliwa na pong aliwa. Bayo da kaming Pasko, atin ang makabuking Boracay, atin ang makabuking Hong Kong, Singapore, US, Canada, Australia. At ding tao, makasali na kay Lu. So, itan talagang main na dapat kanagawa nitang Kristiyano. Niya lang po yun. At siya yung panahon na yun ita na nalos. Kagising yung tao, impanto na yung cellphone na. Maulagay pa yung laptop na. Imbis na pisana yung asawa na. Yung laptop po yung cellphone din yung panto. Binanako yung ulaga. Inggen yung tao yung panahon na yun. Uli na maray yung nakalapamagbayo yung yato, yung bayong sensya, yung bayong teknolohiya, yung maligyan. Andiyan mo yung kaming tutuwa. Tutuwa na kayo po. Potang kay komperami kay karen bagay-bagay. Imbagay-bagay ngayon kasalukuyan lalo na kayong gamit. Halimbawa, kung vintage car. Kung toro, tutuway sa akin, kakakasya value. Yaku, kabang tutuwa na akong tutuwa, ala na akong halaga. Ngano pa ba? Kaya panahon na ini, ing bagay, luluguran derin tao, ing tao, gagamitan dyan. It's entirely kabaligtaran ko. Mas maulagay ang bagay. Mas maulagay ang material na bagay. Ngini. Anya nun mo rin aliwan tao. At tubilila, magaling nangan lang, lumog king kabilya, uling kitang kawalan ang
material na bagay aburida ang saliban. Gusto ko ita, alin. Personal ko kong opinion, ini. Para ka na ako, ang pagsambang nararapat sa Paskong ito ay hindi dapat ituon sa salapi, sa pera, sa kwarta, sa ano pong mamahaling gamit, kundi kailangan ituon natin ang ating pagsamba sa tinatawag nilang pananampalatayang espiritual. Para kanako, kailangan sambantaya in Diyos, in kapaswalay king Espiritu. Uling din, mabanggitan kung manibat kanining gamit at material, pansamantala lang po din. Paglipas ng maraming panahon, mawawalan din ng kabuluhan at halaga ang mga bagay na yan ay nahanap mo sa buhay. Samantalang yung mga bagay na hindi mo nakikita ay panghabang buhay. Yung bagay na nakikita mo ay pansamantala lamang. Dahil si Jesus, ang sineselebrate natin, ay Espiritu, kailangan sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Di ba? Yun marahil ng kakaibang selebrasyon na dapat natin gawin. Abay-abay namang samba, sagad-sad tayong sa bulang dito. Makipagtagputa mo, makipagsalita ka mo kay Diyos, bigay-bigay natin burita bukas. Sumamba tayo sa pamamagitan ng diwa at espiritu ng pasasalamat. Pasalamat tayo hanggang ngayon, maganda ang ating buhay, ang sa lahat na binibigay sa atin pang-araw-araw. Ganun din naman, higit sa lahat, pasalamatan natin siya sa kaligtasan pinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus Cristo. Pasalamat tayo po. Pointing main celebration na gawin tayo. Jesus came here as a ransom to save the people from their sins. Yung kaligtasan. At may tumpang dapat tawag pasalamatan, yung pagpapatawad ng ating mga pagkakasala. Yakub, ikay manyaring patawaran ng sarili. Ang timurin, karing kaya betamo maliwang. Dapat diya sa tamo ng pagpapatawad. Kanya yung pamanyan bata mo, dapat isang bata mo, hindi ito mapaluwalan bayusan na mayaring selebrasyon na ng simbang benging iti, ilakota laking puso tamo, dating niyayaliwang magpakaskop king puso tamo. Alisin natin. Huwag natin hintayin matapos ang Pasko, ang simbang gabi, nataglay pa rin natin ang lahat ng mga galit, inanakit, paghiganti, sama ng loob, laban sa iyong kapwa. Pinigin natin, nagawin natin ang pagsamba ng buong pagsisisi. Yun ang hinihintay ng Panginoong Kristo. Lahat po tayo ay makasalanan. Kaya nga, itong sinasamba natin, dahil sa Kanya, dahil sa pag-ibig niya sa atin, niligtas din tayo. Karampatan lamang na numatin mang babagabag king puso mo, sana lapitan niya. Ipagwento na kayo. Alang-alang mo king akong Ginoo. Kapatid, anak kasakit ko tan bitlo, palaging aldolo, at ikapilog din kapilya. Dinlulog yung kaisipan mo rin ang kamuhanan mong tao. Magkasakit kang lumakad ka. Uling, impusong mo yung ikumwa. So you can't just move forward because your heart is full of hatred, resentment, animosity. You can't walk around because you got so many excess baggage. Nakabayat
natin panandaman mo. Makanano kang magsaya. Kareti bibit-bitan mo kamwa ang puso. Sana yung panyaran ng message, ilakutan naman po yung pagkinabitan. Lumapit ang Diyos, ibit mong karinisan, ibit mong kababalong. At tukyan tamo, ingamano naman. May kakalugod kayo. Timbalang beto at beto. At tanda ng tao, kayang pangako. Tanda ng iyo, manana, palagid akong kayabi. Ang aking katapusan ng santituhan. Ako wala ko na naman ang nangyari. Kayabi. Kanya sa bungan tayo ay Kristo, igalang natin, irespeto, at bigyan ng pansin na talaga ang kanyang pagsilang. Maligayang Pasko sa inyo at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Kasi tayo po pa sa pagmamsalamat ni isang tinga message. Pagkalagay po kayo at yung tanong po yung balita mas ni Bishop. Dahil po salamat na rin yung pamilya mo katutok po niya yung Ray Maylin, yung Tandong Maylin. December 18 po, Laling Morales, Pang-Ermings Family, ating Rebecca Reyes, at kikakakak pong bisitang pastor, Pastor Jesus Christ, takat ng mga salamat. At para po ng December 19, kaya po pamilya makatutok, Lenny Layo, Big Malakon, Francelyn Powell, at Yati Edith Cosme, at yung kanila pong bisitang pastor tama po, isiyang Jeff Santos, at December 20 po, Bildan Powell, Dison, Villaferte, family, at yung kanila kakatama pong bisitang tagapagsalita, Sister Rosenia Rivera. December 21 po, Bel Morales, family, at Pastora Bisita Tamo po, Pastora Galado Mondo, at Tamo rin po malalim, Katamo Christmas party at dedication ng po yung Katamo function room. At December 22 po, Marie Reyes, Lani Gomez, Monet Martin, at hindi Katamo po bisitang Pastora Reverend Gloria Dina. December 23 po, Tandong Nantes, Yati Marita at Nian Buhod, at iyakan sa bisitang pastor at Boy Reverend Samuel Manansala. At December 24 po, Boy Munoz family, iyakan po ng Pope Ibarra, at iyakan sa tagapagsalitang pastor at biglang tao ng Budalang Pastor Lenyo Nari. At nung inuuwi ako, iyan pa rin yung makatuto ka maglinis. At nung kailangan nila itong palitan kay Sampago, palitan na lang. Or nagdadanta na lang. At kaya rin niya po yung service, kalupa na po ni nakaugaling pa kung pila na naman nilabas or pilang bili na po nilabas. Kaya kayo pa po mumulian ang kung pakaman. Isa naman sa so, yan ang mama ko. O, ikaw pupunta ka lang sa na. Paalala ko po si Bayo Lepo, kaya kata mo schedule babag-umpisa, kaya kata si Mabegin maya po yung makapag-umpisa kami mga 6. Diba? Pagkuhanin kami po may maganda sa alas at tsura naman. Yan po kasi kaya katamang speaker nila po pala pareho. Kalo pala po yung kaya katamang po speaker niya niya, Pastor Jesus Cabay, siyempre, kita po kayong paano kakatawan. Yan po, yan na po kalo pa karingaliwa. Kaya, musikan niya po katawan na ngayon, present yung kaya sa speaker. Po atin niya, nung at tsura na po kaya agad tamang makapag-umpisa. Kasi, ako kwento naman ako, istong mga nilang oras sa ikayang katawan ng Bulina yung tutod na rin. Ulitan
ko po, maya po yung ginuhing maging mapaminto, kita mo sa bisa kita mo, hingga among pamanyamang Beni, karon pa naliti, alas 6, o bago mag alas 6, at sultana, alas 5 media, eh po, bang kanita, nilo naman din kaya kami speaker, maraming tamo po makapag-umpisa. Salamat po. Pero, ating ko pa po kapabaluan. Ewan po asahan ni, yung kapay tulutan na nga po kino. Alam ko po yung schedule bukas. Pero, inbiglangan, yung makabis nung pastor lalawin samal kaya matila po pastor Lem kaya matila po asawa na po Reverend Elaine Salim kaya po so isipin Jeff in-house na ako kaya ako po yung papunta na bukas ka rin kaya bukas po ala ko pero yung pastor po yung CM po yan na surete nakamigagan na nga kaya ako bakit yung destino. Okay mo po. Isan mo naman po Benny. Kita mo Benny dito. Salamat po na. Basta ito po ba ako ay kaliwan. Sige po. Kung salamat. Malaman mong kapabaluan. Kagkatanda kayo kung lalakad at manalangin. Dakal pong nakalasalamat. Pasibayo o Diyos sa banal. Lalo na kaya nga naka-ginamit Pastor Jesus Cabayes kinga kabias na binigyan mo ngayon magtinupayang panagdaman niya o dandaman niya ang katutuan. Ito niya panganyamba hindi ang pangabay ko Diyos bilang may katawan tao. Ipang banala dahil kami pamagkunan nung surian niya hindi ang sarili hindi ang banala alapan. Nung isa na malilingas-ngas kami, yung nakalabagi. Nung makanaming asunong, iting biyemi o pamag-celebrat ng ito na ng Pasko, pero makakalikuan niya. Yung bagay, amatas dilig yung biyemi itang kailangan kami mong makasentro pero at yung kaya ang bukto na hindi ganyan yung ginong Kristo. Salamat o Diyos. Yung mensahe na ningamano mo akay kami gindang nilising na din kaya kaming diwa ngayon kapaskuan itong manalo. Uling ikaw o Diyos manwala kami ing unahan min makasentro kaya ka ing sablang bagay kinkiyakan ka pa yung tulutan, tuwi na magkaragdagan ibang banal. Pero, ikay mumunang dili, karin kaya kami biyip. Dakal pong nakasalamat, i-abemi, kaya kami panalangin. Di miras, yung kapanagdaman, miras, yung hospital, kalubanang kaya kami bengari, ni Brother Federico Dizon king pang-operada rin kayong mato bilang katarata inabos niya at bigyan ang doktor at ginamit katis na namin ibatan kita yung wala kami o Diyos yung kagalingan at yung kayong mata ibalik yung salamat. Salamat mong takal-takal nung makanyang mo naman o Diyos karing kaya kami kapatan nilo naman geti. Salamat po, patuloy yung kagalingan. Hindi siyang lubitan, kasi tayo pa, dasan puso, karing asawa. Kapigana na kami karing karuguran ng ingbiye, ang nilanak yung balang pamilya, at ang din mo rin ng Diyos. Ding manasa mga tulad kabiyayan, ang limang basa, karing kaya ng anak, upay tulot mong dasan daw Diyos, hindi bang kalida, ayat ka na lang masabi nga
tumulong ng kanilang pamilya. At ang mo rin din at suna ka rin. Salamat kay pagtubay mo. Kaya binanigyan kang walang Espiritu Santo. Apig ka mong pamangkalumpi. Karina, ipambalan. O rin rin kang anak. Di na nga na idadalangin ko kaya ka. Ipagkatiwala at pailalang. Hindi kang banal alagyo. Panuwanan mo lang. Meaning, doon ang kapasuan mumuna. Hindi espiritual. At ang timurin, kung karagdagan, yung pamibibero o pangailangan na. Ito salamat ang Diyos. Nung makalanong pinala mo, hindi kami pamadya ba, nakalpong nakalasalamat kaya kayo. Alaging nga kaya kayo ngayon, nung maliwanag na po yan kapasalamatan, yung laga ng Jesus at kaya kaming tagapagligtas. Amen. Kaos po ang pananalig. Kunin ni Kristo, ipalubananin, ibalan may pakiyas ako, pusong manigis, manudod, mapagbalod. Kapatuwa tayo, kayo, ang pamumukan ng pamamayaran. Gawat ang po pananalig. At tawagin ng Diyos, hindi ako sa ganito pala, mag-isa pa, hindi ako ng pangailangan. Yung po, ang dalayan, hindi natin sa Diyos, hindi ako ng din. Amen.
higmaya o balita para sungkay ang iyong Diyos. Ing panyatang ng itisulit, ing memo kaya nakamagligtas kay kami. Ngunit bayong kapanayan, kapayapan, magdalang lubod, tula, at alam kapakakunuan na po ipamangalanan kayo. Ika nakaliligay niyo, yung walang gagaling kayo kang kamano. Pagustan mo ngayong kapaskuan ay tinakuha niyan kang pamagduda at pamagalinlangan yung kaya kami puso. Kaya bang kami tunay na dapat may awas mo na. Dapat kimpamanatili na rin kaya kami kasal pamilyahan. Kimpamanatili na rin kaya kami pantakasundo. Kimpamanatili na rin kaya kami pamagmeto. Kimpamanatili kaya kami pagkakaluto. Masaya kaming pasalamat. Pamanyaluto. Panuwalang po rin na meron kareting anak. Higit kaming kinaluluklan ng Panginoon. Hindi kami makiramdam kami sa Ama. Now, Diyos, gustuhan mong manatili lang kaya kami itingmay pabalita ng kaya kami. Itipuin kaya kami panalangin. Kaya kami na Jesus. Inginuing nga na kayo. Inginuong panwala na kayo. Inginuong paslagnay kayang lugar, yung lugar at buka kayo. At sana maging malam niya kayo. Maging sulunong sana ni Iyato. Ipagkalugan ka sana ng lugod. Tulad at payapan. Nalimat ngayon niyang galing.